Nagpainit na uli ng makina si Wesley sa tagal-tagal nating di nakita sa mga torneo. Naglaro pala siya kasabay ng Superbet. Meron palang Champions Chess Tour, play-in, qualifying para makapasok sa Division 1. Yan ang aalamin natin sa bakbakang ito. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Kasabay ng Superbet, ito pa lang si Wesley nakikipagbakbakan ngayon sa Champions Chess Tour na kung sino ang makakapasok sa qualifying, mayroon pang Division 1 na doon ay mayroong ibang format. Pumili ako ng pinakamatindi niyang laban na kung saan talagang ito yung nagbigay sa kanya ng breakthrough. Mabigat si Sebian, lagi siyang tinatalo niyan. Okay, yan ang aalamin natin at meron tayong sasagutang puzzle, may bago tayong puzzle at meron tayong papaliwanag na kaunti na chess quotation ni Irving Chernev. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, E5 si Sevian, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Gyoko Piano ang pinasok at nag-castle D3, C3, ayan, para typical na kinokontrol ang D4, B4. Pinigilan kagad ni Sevian yung balak na magbi-B4 ang puti dyan. Nag-Rook E1, Bishop A7, Knight BD2, Castle, H3. Ayan, typical naman po yan para maiwasan yung Knight G4 o kaya Bishop G4. Tinapatan ng Bishop, umiwas at nagbabalak dito si Wesley na Knight yung tatagpasin niya para masira ng bahagya ang pawn structure. Iniwasan kagad ni Sevian, nag D4 para buo na ang sentro, Knight G6 lumipat sa kabila at nag Bishop A4, Knight to H5, ayan, pupunta kagad sa F4 para magkaroon ng mga ata-atake, nag Knight F1, Knight F4, Knight G3. Typical din po sa Gyoko Piano, yung iniikot yung Knight dinadala sa G3 para magkaroon ng mga magandang plano mamaya sa kingside. Nag C6, Bishop C2, nag Queen D7. Yan, pagka ganyang pumapatong, medyo may binabalak na di maganda yan. Kasi, pwedeng mag-sacrifice sa H3. Nag Knight F5, binarahan kagad ni Wesley. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na magkaroon pa ng mga ganon-ganon. Nag F6 and nag Bishop E3, patibay lang sa center pawn. Nag D5, nakipagsabayan po dito si Sebian. At kumapture sa D5, capture Knight to G5. Ayun, maganda itong Knight G5 kasi importante dito na matanggal yung bishop hanggat maaari. Kinapture na ni Sevian at dito po unexpected, brilliant. Nagustuhan ng computer engine na makipagsabayan, exchange, kakapturin lang pala, magpapa-quality down na ang ganda pa rin ng evaluation bar ng black dito. Queen G4, good move. Siyempre, para hindi na mamuo yung malakas na atake ng black dito, exchange kagad ang queen, tinanggap naman po ni Sevian ang hamon ng endgame battle na ito, capture. So quality down dito si Sevian, pero kung papansinin nyo po, yung E4 mamaya ay makapagpapalakas ng knight sa D3 eh. Nag E4, Knight E6, bad move, dapat daw ang tira ay Knight H3 lang. Atras lang daw, then Knight F2, no? Pero may kahalili pa rin eh. Talagang di mapapaalis yung Knight, napakalakas dyan. Compensated talaga. So Knight E6, Rook E8, Knight D4, Knight E5, threat ang pawn, pinush, niligtas muna, Knight F7, sinundan, bad move. Dapat daw po ay King F7 at hinay-hinay lang, King ang ipang capture sa G5. Bakit? Ano diferensya ng Knight F7? Nag A4, pinakain lang. B4, ayun ang diferensya. So nagkaroon naman ng timing para magamit ni Wesley ang tempi na makagulo sa queen side. Kailangan niya manggulo dito, walang pintuan eh. Capture, Knight takes, ayun naman, napaaga naman yung capture, Rook A8 daw. Okay, ano diferensya ng capture kagad? Rook B2, good move, C5, at nag-Knight C2. Pamuwersa para ma-exchange. Okay, pero parang nakakatakot pa rin to kasi baka mamaya makapenetrate ng malakas na pass pawn. Ayun, no, atake, nag-Rook E7, depensa muna, pinagpatong, nag-Knight D8, ayun, para depensahan yung pawn. Wala ba yung mga D4, maaga pa eh, no? Di naman papansinin yan eh, kakapturin lang kasi. Pag nag-D3, may Rook D7, may pass pawn. Okay, maaga pa. So, nag-Knight D8, Rook B5, inatake yung C5, Rook C7, Rook D1, atake sa D5, Knight E6. Bumigay pala yung D5.
Kasi kung mag-rook D7, yung C5 naman ang babagsak. So, bumigay, kaya pala nabungi yung center. Ayan o, nabungi eh. Ayun. Siyempre, king must be active. Ayun, grabe. Ang ganda, no? So, Capablanca. Classical idea. Si Capablanca, yan talagang forte niya eh. Sa endgame. Makikita nyo kay Capablanca pag endgame, super active ang king. Kaya kilala si Capablanca sa malakas na endgame player. Nag C3, kinapture, naubos yung mga panggulo eh. Oh. Nalinis eh. Yun ang diferensya. So, maganda nga yung naging position ni Sevian, pero time control po nito ay 10 minutes ha, plus 2 seconds increment. Oh, yun nga lang rapid eh. Kulang ang time ni Sevian para mas makontrol niya talaga. Ito po nangyari. And last move, Rook F8. Going to E7 na unstoppable na ang magiging promotion. Okay. Ang tindi. At nakapasok po si Wesley. Pangatlo siya ang nag-champion si Caruana, second si MBL. So may aabangan pa tayong Division 1. Yun ang matindihan na. At yan po ang ating papasadahan, no? Abangan natin. Yun nga lang, ang tournament na ito ay online lamang, no? Iba pa rin yung sa Superbet na face-to-face tournament. Mas maganda dun siya nakasali. Talagang yun nga lang, di siguro naimbitahan ng organizer or inimbitahan man unang nakakommit dito sa Champions Chess Tour. Kaya conflict sa schedule ni Wesley. Yun nga lang, yung ibang mga nasa Superbet, kagaya nila Nodirbek Abdusatorov, sino pa ba? Merong mga players doon na lalaro din sa Division 1. Medyo conflict din eh. Yan. Si Nakamura, wala rin dito, no? Sayang din si Nakamura. Ba't di sumasali sa ganito? Okay, kung kayo po'y meron pang mga suggestions at nakita sa ating inanalyze, lapag nyo lang po sa comment section below. You are very welcome, mga kamatsas. Okay, sagutan natin yung puzzle na iniwan natin itong nakaraan. Laro ni Magnus, yung ating video na weird, na kung ano-anong pinagtitira ni Magnus sa opening. So ito po ha, ang solution. Rook takes knight, capture, and knight takes h7. Takes and then queen takes f6. So pag ito nakita ko sa solution nyo, shout out na kayo. Kasi may threat na bishop h6, bishop d4. Yan ang laman yan. Medyo malalim lang pero yan po talaga. Okay? So, habang nag-shoutout ako, pakita ko na rin sa inyo yung ating puzzle na sasagutan naman, iiwanan sa video na ito. Ito po ha, wait lang, refresh ko lang. Ayan. Okay, kakatira lang ng knight e5, hango ito sa real game, kaya magandang isolve. Why to play ito mga kamatsas? Okay, at habang ina-analyze nyo, shoutout kina John Man Diolay, Gelo Cruz, Michael Kwan, Chris After, Rogelito Aquino, Aladdin Jacob, Larry Varias, Munib Sali, Happy, Max Safer Diaz, Jepte Biagkong, Jan Ryan Badenas Abyan, Ronjent Alicante Gaviola, and CB Arnold. Thank you so much po sa inyong mga effort at pakisolve nyo uli ito. Malay nyo kayo uli ang makatama at ma-shoutout natin. At konting paliwanag lang po sa quotation na ito, every chess master was once a beginner. So, wag po kayo mawawala ng pag-asa kung kayo ay beginner na. At kung kayo ay late na, may edad na, age doesn't matter in chess, mga kamatsas. Kahit matanda na, pwede ka pa rin mag-master. Depende yan sa pick-up mo, sa abilidad mo, sa quality ng training mo. Pwede ka pa rin mag-master kahit nga senior citizen ka na eh. Di ba nga yung na-discuss natin quotation kahapon, yung parang infectious love ang chess? Age doesn't matter sa chess, parang love yan eh. Kahit anong edad, pwede ka mag-chess. Okay? Kung kayo beginner ngayon, nagtatanong kayo sa sarili nyo, pwede pa kaya ako mag-master? Pwede. Basta sikapin nyo mag-training, pukpukang training, quality training, pwede. Okay? Every chess master was once a beginner. Nagsimula yan sa beginners na katulad nyo. So, simulan nyo lang. Paano makakarating sa dulo kung hindi nyo sisimulan ng hakbang? Okay? Hataw na! Maraming salamat po mga kamatsas sa mga nagtatanong po ng ating Kamatsas merchandise. Punta lang kayo sa ating Shopee. Hanapin nyo po ang Kamatsas Sporting Goods Shop. Nandun po yung ating mga chess products. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.